Hello mga manay and welcome sa ating kusina at ngayong araw tara samahan niyo ako dahil gagawa ulit tayo o magluluto ako ng maha blanca. Dahil marami din ang nagbe-message neto sa akin dahil hindi raw nila makuha yung tamang timpla ng pagluluto ng maha. Kalimitan maligasgas o di kaya naman ay hindi nabubuo gaya nito. Kaya naman tara, umpisa na natin. So una, kailangan natin ng 2 cups ng cornstarch mga manay ha. Ito po ay nabibili lang sa palengke, walang brand po yan. Then, dito kakailanganin natin ng 4 and 1/2 cups ng gata ng niyog, pinagsama yung una at pangalawang piga. So, ang gagawin natin, napakadali lang. Hahatiin po natin yung gata na yan. Ilalagay natin dito sa ating cornstarch. Tapos yan po ay ating hahaluin ng maigi para po wala tayong nakikita na buo-buo. So, nakakatulong po yon para hindi rin maaligasgas at walang part na matigas kayong makakain sa inyong maha. Then, iset aside natin. Itong natira na to na gata ay isasalang natin sa ating pan. So, yan. Then, pagkalagay natin ito, sasabayan na rin natin ang paglalagay ng, ito po yung gatas na malabnaw, evaporated milk mga manay na ang sukat nito is 410 ml. So, any brand ng gatas ay pwede naman. Pwede rin po ang fresh milk. At maglalagay din tayo dito ng cream corn. So, ayan. Mas gusto ko to kaysa dun sa buo-buo mga manay kasi mas malasa yung ganito kapag gagamitin sa pagluluto ng maha. Lasang-lasa nyo talaga yung mais. Pero kung gusto nyo na meron kayong nangangatang buo-buo, pwede naman kayong gumamit nun, yung buo-buong butil ng mais. Kung wala kayong nakadilata, pwede naman kayong gumamit ng fresh na corn, mga manay. So, kayurin nyo lang po. Then, maglalagay tayo ng 1 and 1/2 cup ng puting asukal or pwede kayong gumamit ng pampatamis na 390 grams or ml na condensed milk. Kung gusto nyo, gatas pa rin yung pampatamis ninyo sa inyong maha. So, bali dito, hindi ko pa binubuksan yung apoy ng ating kalan. So, kailangan muna natin kasi istunawin yung ating sugar at haluin ng maigi para naman mamix yung ating cream corn dun sa ating gata at gatas. Saka natin bubuksan yung ating kalan at continuous ang paghalo. So, hihintayin lang natin to na malapit na siyang kumulo. Hindi kailangan yung kulong-kulo mga manay ha. Yung kailangan yung pakulo pa lang. Yun ang kailangan nating hintayin sa paggawa ng ating maha. So, kapag ganito na yung kanyang itsura, makalipas ang 10 to 15 minutes, ayan. So, pwede na natin ihalo ito. Ito yung ating cornstarch na tinunaw natin kanina sa gata. So, dahan-dahan po yung paghalo at paglagay. At kailangan kapag binuhos nyo yun dito, hahaluin nyo ulit yung inyong cornstarch ha, kasi yun po ay titinang sa ilalim, titigas. Then, continuous lalo ang paghalo nito. So, kailangan haluin ng maigi para hindi rin po masunog yung nasa ilalim. At kapag nailagay nyo na po yung inyong cornstarch, mga 5 to 7 minutes, luto na po kagad ito. Ganun lang kadali mga manay. So, paano ba malaman kung tama na yung pagkakaluto ng inyong maha? Unang-una, kailangan po, yan po ay makintab na. So, may kita nyo naman, makintab siya, tapos smooth yung kanyang texture. So, yung parang nakikita nyo yan na parang bukol-bukol, yan po yung ating cream corn na nilagay. At ang bango, kasi nga, gata yung ating nilagay. Ayan, inilawan ko para makita ninyo. Kapag ganyan na, makintab na siya, so yan po ay luto na. So, halu-haluin ko lamang po. At kailangan din, kapag nailagay nyo na yung cornstarch, hihinaan nyo na rin po ang apoy ha. Para po katamtaman lamang ang pagkakaluto niya. Hindi siya mabigla at hindi magaspang kapag kinain. Kasi mabibigla yung ating cornstarch. So, yun ang nagiging dahilan. So, dito meron tayong size 12 na bilao. Then, ilagay na natin yung ating maha habang mainit-init pa kasi yan po ay mabilis mag-set o tumigas. Then, spread lang po natin gamit yung ating spatula. Ngayon, kung gusto nyo na lagyan ng latex sa ibabaw, pwede naman. Pero kung gusto nyo na ganito lang, tapos lalagyan lang natin ng keso, ay pwedeng-pwede rin po. So, yung ganitong timpla ng pagluluto mga manay ay bagay na bagay sa mga gustong maghanap buhay, lalo na ngayon na palapit na ang
mga okasyon, 'di ba? So usong-uso talaga yung mga ganitong kakanin. May sobra tayong maha, kaya naman ilalagay natin yan sa 500 ml tub. So dalawa yung ating sobra, kaya naman pwede ng pang merienda or pwede rin ninyong pambenta. Then spread lang ulit natin ng ganyan, papantayin lang natin. So dito habang ine-spread natin to gamit yung aking spatula, kung mapapansin nyo, meron ng mga buo-buong mais. So kahit cream corn yung ating gamit, meron din kayong mga ngata na butil-butil ng mais. Kaya pwedeng-pwede na yun, tapos mas malasa pa. So ganyan lang, kailangan habang mainit, pasadahan nyo ng pantayin dahil kapag yan po ay lumamig ng bahagya, ayan po ay titigas na. So mahirapan na kayo magpakinis niyan sa ibabaw. Ngayon, kung meron kayong langis ng niyog, pwede kayong gumamit nun. Tapos niyan, ang gagawin natin, mamaya na natin yan lalagyan ng keso kapag lumamig na. At kapag malamig na, pwede nyo yan lagyan ng iba't ibang brand ng keso na nais ninyo. So nasa inyo na yon. Pwede rin kayo maglagay ng roasted nuts, peanuts, then yung ang latik ng niyog. Pwede rin yun mga manay. Kaso nga lang, pag naglagay kayo ng latik ng niyog, dagdag pa yun gastos. So kung keso lang, pwede naman po dahil malasa na tong ating maha blanca dahil gumamit tayo ng gata ng niyog at gatas. Pero kung wala sa lugar ninyong mabilhan ng gata ng niyog, ay pwede naman pong purong gatas, then all-purpose cream yung ating ilagay para mas creamy at malinamnam. Para sa mga magtatanong. At kapag malamig na, eto na at pwede nyo nang ipambenta, pwede nyo na rin pang regalo, pwedeng panghandaan. So magandang tignan at simple lang yung mga sangkap na ating ginamit dito. Yung cornstarch mga manay, wala siyang brand Binibili ko lang to sa palengke. Yung per kilo na 60 to 65 ang isang kilo, ayun po yung ginagamit ko. Kasi para sa akin, mas maganda siyang gamitin. Kasi gumamit na ako nung may brand, ayoko nang sabihin kung ano yun. Same lang din ang amount, pero malabnaw siya or kumbaga hirap siyang mabuo. So, bahala na kayo pag kung ano yung gusto nyong itry. Pero sa akin, ganito yung tinatry ko. Kapag mga ganon, add na lang ulit kayo ng cornstarch. Kapag tingin nyo ay malabnaw pa, hindi siya tumitigas. At eto na, ilang minuto lang to mga manay na pinalamig. Ang sarap. So, kung titignan kasi ninyo, parang hindi siya magata, no? Kasi nga, niluto natin yon, napakuluan. At dahil nga yan sa kulay din ng ating mais na nilagay. Pero yung lasa niya, lasang-lasa mo yung gata ng niyog, tapos yung gatas, at saktong tamis na hindi siya nakakaumay. Then bumabalance o bumabagay din yung nilagay nating keso sa ibabaw kasi pangontra siya ng tamis. So hindi talaga nakakaumay yung ating maha blanca. So ayan mga manay ha, sa mga nanonood dyan, pwede nyo na itong pagkakitaan at ihanda na ang inyong mga ingredients para makapagluto na.